Love Lines. Love Lines. 54 years old mula sa may Taguig City, si Armes Sola, no? Ano may paglingkod namin sa iyo ngayong hapon, ma'am? Ikwento lang natin yung mga nakaraan. Nakaraan, sa tungkol sa ex mo? Hindi. Hindi. Yung past ko po na relationship. Actually, nasa lang ako dito nung 3. Pero hindi naman na kami naging okay nun. Mhm. Ni Kuya Henry. So, tubong ano po kayo, ma'am? Anong province? Dumaguete. 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 Okay. Apa. So, Pero dito na talaga ako nakatira sa Taguig. nag-asawa po kayo ilang taon? 25. Mhm. 25. Eksakto talaga. Verse Eksakto 25. 25. Tapos, Sino po yes itong po. sino po itong naging asawa po ninyo? Actually, kasi the time nung nasa province ako, age of 22, nagkaroon po ako ng ng boyfriend na kapitbahay lang din namin. Mhm. Tapos parang yung mga parents yung nagkakasundo-sundo, yung mga both mga relatives. Mhm. Parang uso kasi sa province yung parang pinagkakasundo-sundo nila, tapos the rest parang huli na yung mga anak nilang nakakaalam doon. Pero kasi that time habang tumatagal hindi na po yun nauuso. Opo. Yung mga na sit up. Binawal na po 'yan eh. Kay Tatay Digong, di ba? Pero Opo. yun na, no. Magkapitbahay po kayo, 22 years old ka. Nagkasundo yung mga pamilya ninyo na kayo ang Parents. So. opo, hindi Opo. na Okay. Tapos di ba po yung pag-usapan na, tapos yung parang namamanhikan po sila. Tapos yung nandun yung feeling na parang yung feeling ko na para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung parang meron siyang parang may ibig sabihin na parang hindi okay yung yung tao na yun para sa akin, kasi hindi kami talaga nagkatuluyan dahil nung time na yun na nagpunta kami sa church kasi para magpa-schedule ng marriage. Hindi pa dumating yung 10 days, di ba? May 10 days yun bago kay kasal, ganon. Lumayas na siya. Siya ang Tapos lumayas. that time kasi, Siya ang lumayas. bumalik na siya dito sa tinatrabahoan niya sa Kabanatuan. Tapos yung time na yun kasi, habang nagpasulat na kami doon sa simbahan at saka sa munisipyo na nagpaalam na magsama na kami. That time parang ang bilis ng pangyayari, nabuntis ako kaagad. Kaya nagkaroon ako ng panganay na ngayon ay teacher na. Teka lang. Magulo. Wag mong bilisan, ma'am, ha. Mahaba pa oras natin. Ikakasal po sana kayo. Napupunta po kayo ng simbahan para pumirma. Pero ikaw, payag po kayo na ikakasal po kayo sa kanya. Parang gano'n na rin na lang po kasi di ba po parang parang gusto din ng both parents namin. Okay. Pero siya, ayaw niya sa'yo. Kasi nung time na yun, kasi dati na siya talaga nagtatrabaho dito sa Manila, dito sa Cabanatuan. Tapos parang pinagsasama na kami ng mga parents namin. Kahit hindi kayo ikinasal, hindi pa ako kayo kinasal, nagsama na kayo. Nagpapaalam na nagsama. Yun, pumayag naman yung parents. Pero, Tapos that time, may dumating na sulat galing sa work niya. Okay. So, nagsama kayo, ibig sabihin may nangyari na, no? May nangyari. Oo. So, lami. Pero, hindi pa umabot sa araw ng kasal ninyo, may dumating na sulat. May dumating na sulat galing sa trabaho niya. Pero yung sulat na yon, sinabi niya may dumating na sulat, pero hindi niya pinababasa sa akin. Tapos meron siyang negosyo. Tapos nagpaalam siya na yung gabi na yon, hindi mo na siya matutulog sa bahay. Doon mo na siya sa parents niya kasi hindi naman malayo sa amin. Parang hindi, basta walking distance lang. Tapos nung madaling araw ng gabi na yon, madaling araw, pumunta doon yung magiging biyanan ko. At nagtanong kung doon ba daw na natulog yung anak nila.
ang sabi ko, nagpaalam na doon matulog. Yun pala yun, plano na pala niya yun na lalayas na siya. Mhm. Yun. Pero pinuntahan ko din siya sa work niya. Pero To make the long story short, walang kasal na nangyari, walang kasal, sayang yung mga baboy na kakatayin. totoo yan, DJ. Alam mo, Oh. kumplito na talaga. Nandun na lahat. Nandun na yung ligmitsunin, nandun yung mga kambing, mga baboy, gano'n. Nandun na, kumplito na talaga lahat. Mm. So, ilang araw na lang sana yung kasal ninyo bago siya nawala? Ilang araw na lang? 1 week. 1 week na lang. Pero 10 days before, 3 days kayo nagsama. Ibig sabihin. 3 days lang. 3 Ang bilis days. nga ng pangyayari. Oh, sa 3 days na yun, siyempre, maraming nangyari. No? Maraming nangyari. Marami talaga nangyari kasi magkakasama na kayo sa gabi-gabi. Aha. Diba po? Opo. Tapos, parang ang bilis na nangyari, dahil madaling salita, nabuntis ako. Mhm. Tapos yung mga gastusin, parang ang gulo nang nangyari kasi binabawi ng kapatid. Binabawi ng kapatid, tapos hindi talaga ako pumayag. Iniwanan na ako, tapos pati yung mga gano'n na bagay, babawiin pa. Mm. O, diba? Pero sabi niyo po, Talagang pinuntahan po ninyo dito sa Maynila. Po. Hindi pa ho Pero ninyo, hindi pa ho ninyo alam na Hindi. buntis kayo that time. Alam na po niya nung pumunta ako, 5 months na po yung tiyan ko. 5 buwan na. O tapos nung pagdating po Oo, ninyo tapos sa trabaho. nag-sorry lang siya na nagawa niya yon. Tapos sinabihan niya ako na bumalik na lang ako. Tapos pagbalik ko, hindi na siya nagpakita. Ayun. Hindi ko na pinipilit yung sarili ko at saka yung binantis ko. Ang tumulong sa akin doon, yung mga parents ko. Mhm. Yun. Tapos pinabalik ako ng mga parents ko dito sa Manila nung lumaki na yung bata. Tapos yun nga, nakatagpo din ako ng yung pangalawa kong naging asawa. Iyon yung namatay. Yan po yung namatay. 7 years ago na. Yun po yung nanay at tatay ng ating 2 anak na kasama ko dito. Kwento po ninyo, ma'am. Paano po ninyo nakilala? Iyon po ay naging dati kasi parang pumpal, ba yun, yung sa telepono pa lang? Mhm. Pumpal ba yun? Iyon po yun ay kakilala po siya ng aking pinsan. Mhm. Tapos naghiwalay po sila ng pinsan ko. Tapos nakita po kasi niya ako nandoon na magka-work kami ng pinsan ko. Doon po nagsimula na naghiwalay sila, tapos niligawan niya ako. Tapos yun, kasi akala ko kasama. Boyfriend po pala ng pinsan mo. Apo, pero Oo. break na po sila ng time na yon. Tapos ako naman yung niligawan niya. Ba't ho kaya sila nag-break? Dahil siguro nakilala ka. Parang gano'n na lang din po yung sinabi niya kasi po hindi sila magkasundo ng pinsan ko. Ayun. Pero lagi ko naman po sinasabi sa mga nangliligaw na mayroon na po akong anak, parang gusto ko na muna magpahinga. Pero kasi sabi naman nila na kaya naman daw nilang mahalin din yung anak ko. Yun. So nagsama po kayo Nagpakasal talaga kami. Kasal kami sa Huwes noon. sa province? Dito sa Manila. Okay. Samantala yung anak po ninyo andun sa probinsya, no? Yung tatay ng panganay ko. Okay. Pero hindi ko talaga yun iniisip yung DJ kahit yung gano'n ng tatay niya talaga. Hindi ko ba iniisip yung iba kasi sinabi pa ng mga pinsan ko, kung ayaw mo yan, kung bunga lang yan ng hindi maganda daw na relasyon, pwede mo namang tanggalin. Pero wala talaga sa isip ko yun. Tanggalin yung... Yung baby na binuntis ko ng una. Bagay palaglag ko daw. Okay. So, yun na nga, nagsama po kayo, kinasal po kayo ng lalaking to. Wala po siyang anak, wala po siyang anak. Wala. Binata talaga. Binata talaga. 25 years old po kayo nag-asawa. Tapos siya ilang taon na that time? 26. Okay. Ahid lang sana ng isang 1 year lang ang ahead namin. Tapos, yung padre ng mga anak ko, 22 years lang kami nagsama kasi nagkasakit kasi siya nung time na yun.
Doon lang talaga nabuhos ko yung ano, 22 yung years. pamamahal ko. Sa 22 years, nagkaroon po kayo ng ilan anak? Dalawa. Dalawa pong anak. Oh. Tapos nagsama po ba, pinagsama mo lahat ng mga anak po ninyo? Mm-mm. Tat- At ano, yung sa panganay ko po, ano na, nagka-teacher na po yung Hindi po, nung time na yon nagsama po kayo, pinagsama po ba ninyo habang nagsasama kayo ng asawa mo? ang mga bata. At saka yung panganay. Yung panganay ko, pupunta-punta lang dito sa amin. Mhm. Kasi ang plano namin talaga doon i-adapt para isang pamilya na lang kami. Kaso lang yung parents ko kasi hindi pumayag. Kasi nga gusto nila ng papa ko na naka-apelido lang sa kanila. Kasi para bang inadapt na nila yung anak kong panganay. Kasi napamahal na nila eh. Mhm. Okay. So, nagkaroon po kayo ng dalawang anak. Okay na may pagsasama ninyo nitong asawa po ninyo? Okay naman po. Kaya nga napakahirap po talaga ako. Para nga akong napaluha doon sa kwento ni nanay. Kasi napakahirap po talaga mawala ng Hindi po, ng ma'am. mahal sa buhay. Okay naman yung pagsasama ninyo. Ano trabaho niya that time? Siya po yung isang dahil nakilala ko sa DJ, yun siya, security guard. Aha. OIC ng security guard sa Quezon City. Ikaw po, trabaho ninyo sa 22 years nung magkasama po kayo. Ako po yung nagtatrabaho ako sa health center. Okay. So, nung namatay po siya, bakit po namatay? At that time kasi kasi mahilig din yun sa lalo na pag nandito yung mga sa bahay namin yung mga katrabaho niyo, mahilig talaga sila ding mag-inom, Okay. magsigarilyo, ganyan-ganyan. Tapos para tinago din niya sa akin yun na gano'n na pala yung sakit niya nung dinala ko po siya sa sa doktor. Yun pala, mayroon na po talagang talagang may stage na yung niya, yung level niya, ganyan-ganyan. Tapos yun mahina din ang loob niya, kaya din talagang bumigay. Dahil yung stress kasi, mas lalong lalong mukhang magkakasakit pag na-stress ka din. Mhm. So, Pero, namatay po siya. Ilang taon na pong nakalipas namatay? Ilang taon na po? 2017, 7 years na. Pero yung mga anak po ninyo, tapos na po sa pag-aaral that time? Apo, doon sa una ko po, teacher po yun. Hindi, yung dalawa na po ninyo anak sa kanya? Yung dalawa, yung isa, IT. Hindi, tapos na sa pag-aaral that time, nung namatay. Hindi pa DJ yung isa, yung Okay. bunso, kasi engineer yung bunso. So, nag-aaral At pa 2 years, nag-aaral pa si kanya college. nung namatay si mister mo. So, mula po 2017 hanggang ngayon, ikaw lang po tumayon nanay, tatay sa mga anak mo. Yes po. Nagkaroon pa ho kayo ulit ng boyfriend? Hindi na? Nagkaroon ng mga ka-chat-chat, pero kasi parang nag-try din ako sa Pilipino, pero that time kasi na-experience ko DJ yung pag halimbawa hindi mo pa nga sinasagot, tapos yung na agad namang hiram ng pera, sabi ko hindi totoo ito. Kaya parang hindi ko na siguro mga 3 times yun na gano'n, Pilipino na pera agad yung nila sa akin. Sabi ko wala naman akong trabaho ngayon at konting negosyo lang. Tapos mangungutang lalaki, mangungutang sa babae ng pera, di ba po? Tapos yun. Kaya hindi ko talaga po sila binigyan ng time kasi hindi po yung maganda hangarin pag pera-pera yung pinag-usapan po. Wala po kayong naging boyfriend na nagsama po kayo? Wala? Wala talaga kasi busy din ako that time sa trabaho. So, nung nag-aral pa yung anak ko. Sa ngayon, ano pong pinagkakabalahan ninyo? Yun po yung nag-business po ako ng barley. Yun po yung pinagkabalahan ko. Tapos, Nag-business ng? Barley po, barley. Okay, barley. So tapos, ayun nga, sinubukan mo na rin na maghanap sa foreigner. Naghanap din ako sa foreigner. Matagal din na matagal ko din na naging karelasyon. Tapos yung that time kasi di kami magkakasundo. Mahirap po kasi mag-adjust sa kultura nila. Tapos ang gusto kasi niya, ako ay sunod-sunora. Saka hindi pwede. Sabi ko, depende sa
kung bakit kita susundin. Kasi sabi niya, sabi ko kaya nagustuhan kita kasi Christian ka. Pero sabi niya, di ba, ang the head of the family is lalaki. Sabi ko, same naman dito sa Pilipinas yun. Pero depende. Depende sa sitwasyon. Sabi ko gano'n. Saan po ba ninyo nakilala ito, ma'am? Saan po ba ninyo nakilala? Parang sa DTR, tapos nag-transfer kami sa private account. Okay. So yun na, no? Hindi pa naman kayo nagkita personal? Hindi pa, DJ. Kasi parang naghiwalay, nagbalikan. Tapos nitong huli lang kami nagkabalikan. Tapos naman, DJ, yung wala siyang work na ngayon kasi nag-accidente siya. Ganun pala doon sa Amerika. Automatic pala yun pag ganyan, hindi ka na pwedeng makabalik sa work. Oo, tapos hindi talaga siya makakapunta dito sa Pilipinas. Kasi pag-aantayin niya pa ako nang mag-retire siya. 57 lang siya, DG, 62 pa. Sabi ko, getting to, na tayo, matanda na tayo. Ano pang mangyari sa atin? So, nakipag-break ka na lang sa kanya kasi parang wala namang chance? Pag-break talaga ako kasi ang tagal na po, 2020 pa po kami. How much in year na? Diba? Kaya nga, diba po, nagpaano ako dito? Nagpa-line po ako, diba? Na-airi po ako noong September 3. Kaso po yun, si Kuya Henry, yun naman gusto ko sa mga lalaki, diba? Isa yun nabanggit yung pag-iinom. Pero nakita ko siya nung birthday niya. Talagang ang daming alak na siya lang mag-isa. Birthday niya yun siguro, nagpakalunod na lang eh. Nakita ko po ang daming tanda sa kanyang sa kanyang table. Sabi niya, kaya ko to. Yung pala kakabreak lang pala yung DJ sa kanyang kinakasama. Hindi, sino po yung tinutukoy mo? Yung nakausap po dito? Yung nakausap ko po dito sa inyo, si Kuya Henry Maglopig. Nakalimutan ko na eh, no? Basta, hindi naging kayong dalawa. Kwentuhan kami. Nagkakwentuhan kami ng mga 3 days. Tapos after ng September 6 birthday niya. Wala na? Wala na. Okay. Nung makita mo yung marami siyang inumin dun sa lamesa, hindi mo na kinausap after? After ng birthday niya. Pero nag-greet pa rin ako sa kanya. Tapos that time, nag-send pa rin ako ng mga message? Pero sinabi niya na wait na lang daw niya yung parang kaloob daw ng Diyos sa kanya. Kasi para break lang pala niya, kaya pala siya napunta dito sa Manila, DJ. Parang meron siyang kinasama. Tapos binawi ng mga anak. Yun. Yung kinakasama niya? Oo, kinasama niya, binawi ng anak ng babae. Ay, ikaw po nasa Tagig lang. Siya nasa saan po yun? Sa lang po, dyan lang sa may Taytay. Oo, sa Taytay. So, malapit lang. Sana kayo sa isa't isa. Ayun po yung nagtitinda ng ice cream ba yon? Ice cream. Okay. Siya po yung nagtinda ng ice cream. Okay. Oo. So, hindi na ako kayo nag-uusap? Hindi na ako kayo nagkita pa? Ay, hindi na. Wala na akong contact doon sa kanya. Wala, sayang. Hindi mo man lang natikman yung ice cream. Hindi. Hindi. Kasi, mahalata mo naman yung lalaki kung seryoso o interesado. Oo. Sa tingin ko naman, hindi naman siya interesado. Kaya ginibak ko na. Okay. Hindi na ako mag-waste ng time sa taong ganun. Kasi ang hanap ko naman talaga, yung companion. Kasi Pero, wala na. Malakas pa rin naman ako. Opo. Bata ka pa. Nasa 54 ka pa lang. Yung mga anak po ninyo, nasa stable na rin po lahat ngayon. Ako po, may mga work na po sila, pero single pa po sila lahat. Lahat? Opo. Yung nasa probinsya isa, at saka yung dyan ngayon, yung engineer mo, at saka yung yung IT. Okay. Sige. So, kasama nyo po yung wala naman. dalawang anak mo ngayon, kasama mo.
Yung anak ko pong engineer, stay-in po yan dyan sa Bulacan, sa Angat Dam. Yung kasama ko noon talaga dito yung babae na IT. Pag-araw talaga mag-isa lang ako dito kasi nasa office po siya. So, ayun na kasi may mga kakausap din ako ng mga magbibili ng barley, ganyan. Yan lang yung ginagawa ko dito. Yung katsikahan. Tapos may pension naman ako din sa asawa ko na iniwan. Yun lang yung income ko. Okay na, no? Kung tutuusin, kung nagustuhan lang ni Kuya Henry, wala naman yung problema sa talaga, financial, kahit makakakain naman. Pero, di ba, dapat naman din yung lalaki din mo may work. Di po daasa lang din, di ba? Pero type mo pa ba yun? Type mo sana yun, si Henry. Hindi naman sa ako kasi parang mas gusto ko yung ahead din sa akin. Kaso parang na-turn off siya dito sa mga comment kasi yung segment namin na yun, lagi niyang pinapanood. Para lang nahiya daw siya kasi wala daw naniwala sa kanya na 56. Sabi ko wag mo nang panoorin yun. Panoorin Sabi ko saka magpa-line up na lang ulit siya. Panoorin niya na lang. Wag niya na basahin yung mga comment. Pag may makita man siya dyan na negative, lampasan niya na lang. Nahiya daw sa DJ, sabi niya sa akin. Ayaw po kayo mahiya. Ayaw maniwala na mga viewers na 56 na siya? Oo, sinabihan kasi siya na daw yung mukhang 70 na. Tapos ako daw, sinabihan lang daw ako na 52, parang 42 lang. Layo naman daw, layo daw. Tapos yung tsura daw niya, buhok at saka yung skin at saka yung damit, magkaisang kulay. Para nahiya daw siya doon. Sa mga basher. Sabi ko, hindi mo maiwasan, basher talaga. Hindi yan maiwasan. Ganon talaga yun. Ganon talaga. Kita mo si Doc Willie Ong, dinibdib niya yung mga basher niya during campaign period. Edi yun po pala isang dahilan, stress na rin siya. No? Hindi niya matanggap-tanggap yung mga negative comments. Alam mo yun, yung tipong kasi pag tiningnan mo lang kasi mga vlog niya, na-appreciate ng tao, pero nung bigla siyang pumasok doon sa politika, ayun na, marami po talagang nagbabash. So, di ba iwasan ho yan, ha? Kasi ngayong buhay, Pero ito ngayon yung humantong sa cancer niya, di ba nakakalungkot? Di ba? Oo nga, tapos siya nga dito, nag-message ako sa kanya kasi na-idol ko rin niya si Doc Willie na marami din siya natulungan din about sa mga health. Hindi niya yun napapansin, ma'am. Sa dami-dami, milyon yung nun. Hindi niya yun nababasa. Sigurado, di na nga ho yun siguro nagsiselfone ngayon. Kasi iwas-iwasan niya yung social media. Hindi na nga, sabi niya daw, sa mga nandyan daw sa social media, wag na daw magbasa ng mga comment. Nagpayo pa nga siya Oo No. Nagpayo pa siya. Ganun po talaga yun. Hindi naman lahat ng tao gusto ka. Hindi mo pwedeng mo yun, pilitin, i-please mo na gustuhin kanila, di ba? Kahit ako, may nakita ako dyan mga comment na negative. Block agad Kung ano yung nagpapahirap sa akin, yung gusto ko kasi may peace of mind ako, 'di ba? Yung nasa matino akong pag-iisip. Ayoko kasi minsan nag-iiba yung mood ko, napapansin nyo. Pag may nakita akong negative diyan na comment, tapos apektado po, the way ako mag-entertain sa inyo. Nagsisungit ako. Oo. Pero after niya nagtatago ako. Yan, isa-isahin ko yan, block. Tapos. Pero hindi ko na pinapatulan, no? Kasi live, never ko na pinapatulan. Block na kaagad Sabi ko kay Kuya Henry, natural lang po yan. Kasi nasa live po tayo. Pero wag mo nang intindihin yan. Sabi ko, Kuya, wag mo nang intindihan yung mga ganyan. At saka wag mo nang ulit-ulitin na basahin yung mga comments yan. Sabi ko. Para daw siyang napahiya, hindi na daw siya uulit. Tama na lang daw kami yung nagkaharap. Sabi ko, pa-line up kayo ulit, malay mo kung pero may swerte. Connected naman na po kayo sa isa't isa? Wala na po. Wala na. Sige di pa bali. Siguro mga next month, pwede ka naman magpasalang ulit, no? Oo, sabi ni Madam. So, next month. sige.
Maraming salamat sa pag-share ng love Thank you lines po. mo. Okay. Tita Didi. All right. Good luck. Yun na. Digital Love Lines. Yung isa pa ko kasi dito na tinitingnan ko, magwo-worst talaga yung ano, yung gitgitan sa comment. I mean yung ano, nagbabantaan na po minsan yung iba diyan sa comment. Yung guest na binabash, nagre-reply doon sa mga nagbabash sa kanya. So, minsan nire-review ko yung mga profile nila, itong mga guest natin. Naawa din ako kasi minsan may mga trabaho, apektado trabaho nyo yan, sigurado. Dahil sa dinidibdib ninyo ang problema, ang mga comment, sa totoo lang 2020 sa Digital Love Lines, may guest tayo na tinapos niya yung buhay niya dahil sa comment. Hindi ko lang kuninto ito 2019 sa Digital Love Lines, no? Tinapos niya buhay niya. No? Kaya tinigil din po natin yung love lines na yun. Naalala po ninyo, binalik po natin yung Wanted Sweetheart. Dahil sa comment. Nakakalungkot kasi alam mo yun, yung gusto mo lang sumali para matuwa ka. Maranasan mo, no? Yung nakikita mo. Pero hindi mo malalaman o anong kalalabasan, no, kung after na ng ma-review mo, doon mo pala makita yung sarili mo, malalaman mo, makikita mo yung comment. Pero alam niyo yon, yung